Alas 5:10 na, 1 Western Visayas na. Alas 5:10 na, 1 Western Visayas na. We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Mga balita, gatututukan, subong sa One Western Visayas. Paglupok sa Mount Canlaon, nagtugas ang kakugmat sa mga residente sa palibot sang bulkan. Aktibidad sa Mount Canlaon posible pa nga magpadayon sa masunod nga mga inadlaw. Suno sa Canlaon Volcano Observatory. Van nga may sakay nga 16 ka persona na hulog sa pilas sa Leon, Iloilo. Dito pa ka biktima ang nagapabilin sa ospital. Ginatumod nga driver sang sports car nga nag-hit and run sa mag-asawa sa Pavia. Isa ka negosyante suno sa kapulisan. Masobra 500 ka mga pasahero na apektuhan sang kanselasyon sang flight sa Bacolod Silay Airport kagabi. Pila ka flight sa Iloilo, apektado man. Ini ang GMA Regional TV 1 Western Visayas. Mayong hapon live sa GMA Iloilo Station. Ako si Gertrude Charlotte. Kag makapuso ko naman si Aiden Pretos live diri sa GMA Bacolod Station. Mga kapuso, epekto sang paglupok sang Mount Canlaon na batsyagan sa mga residente sang La Castellana kag La Carlota City sa Negros Occidental. Samtang mga puso, La Castellana MDRMC nagrekomenda na sa sangguling bayan nga magdeklara na sang state of calamity. Yaring balita, kag itutukan ni Eileen Pedreso live sa Banwa sang La Castellana Negros Occidental. Lin, kamusta na? Anong latest dira? Adrian padayon ang pag-abot sang madamo nga bulig para sa mga residente sang Banwa sang La Castellana matapos ang pag-alboroto sang Mount Canlaon kagabi. Mga atok nga puno sang abo, mga pananom nga nagkalamatay. Ini ang senaryo nga makita subong sa Barangay Araala, Carlota City, Negros Occidental. Masobra pulo ka oras humalin sang naglupok ang Mount Canlaon alas 6:50 kagabi. Isang barangay araal sa mga barangay sa palibot sang 4-kilometer radius permanent danger zone sa Mount Canlaon. Nagapilit sa panit kag sakit sa ilong ang nabatsyagan sa mga residente resulta sang ashfall kag asupre nga ila nahaklo. Ang asawa ni trokero nga ginadialysis doble halong sa mahimo mangin epekto sa ikaayong lawas dulot sa mahaklo nga baho halin sa asupre. Lalo matiyag ni kay agbo na nimo. Hindi na siya gagawa diyo eh. Hindi na siya kwarto mo na siya. Kalabanan karon sa mga residente diri ang nagatinir sa sulod sang ila panimbalay. Bangod sa kadamol sang asupre nga ila ginahaklo, kalabanan sa ila ang nagalain man ang pamatsyag. Ginabatsyag naman ni Johnny ang pagkalamatay sa iyang mga tanom. Grabe gid nga nay tapok sang sa bulkan. Sa Banwa naman sang La Castellana, naglabot na sa 223 ka mga pamilya o 906 ka mga individual ang nag-evacuate. Masobra 10,000 pa ka mga pamilya na nag-i-star malapit sa 4-kilometer radius permanent danger zone ang ginatutukan kag ginahaylo nga mag-evacuate kung kinahanglanon. Sunod sa alkalde sang Banwa sa ilang monitoring, may mga nagmasakit na nga mga residente nga nakahaklo sa asupre. May mga pananom nga nagkalamatay kag ang iban kasapatan nagmasakit man. Gani nagrekomenda na sa MDRRMC sa Sangguniang Bayan na magdeklara sa state of calamity. 4.8 billion pesos nga balor sa calamity fund ang natalana nga gamiton sa pagbulig sa mga apektado nga mga residente. Siyempre, hindi lang tamang kampante, kay ti, basi ba ng kultihon nga talagtaal, kay ti, like subong balang kagabi nga natabo, wala gi kami advice. Kami nag-convene kami with the DRM Council nga kami sa state of calamity.
Samtang, apisar nagtahaw ang aktibidad sa bulkan sa buong adlaw, hindi naman dapat makumpiyansa ang publiko sunod sa Kanaon Volcano Observatory sa PHIVOLCS. Posible nga magtaas pa sa Alert Level 3 ang bulkan base sa ilang monitoring. May posibilidad pero nakadepende gyapon sa data nga ihatag. Kay ang Alert Level 3 is high level na. Nakadepende gyapon kung ano kadamuon ang seismic signals, kung magtaas ay hat. Jert, mga kapuso, sa karon pa dayon sa gihapon ang pagbugas ng aso sang Bulkan Kanlaon. Kung makita nyo sa akon nga likod, mga kapuso, hindi masyado kitanon ang aso nga ginabugas sang bulkan bangod sa madamon nga pagpanganod nga dala sang malain nga tiyempo. Apang abiso sang PHIVOLCS sa mga residente nga padayon sa gihapon nga magsuksok sang face mask samtang nagapadayon ang pagmonitor sang PHIVOLCS sa iban pa nga aktibidad sang bulkan. Balik sa imo, Jerd. Madamo gyud nga salamat sa update kapuso Eileen Pedreso kag halong dira. Samtama kapuso sa kaangot nga balita, Mount Kanlaon naglupok sang hindi magnubo sa 30 ka beses sa nakaligad nga kapin isa ka gatos ka tuig. Bulkan liwat naman nga naglupok. Makaligad ang 7 ka tuig nga pahuway. Nakatutok Julius Bilacaon. Hello. Or fireworks dili pod. Pagkaligad sang 7 ka tuig nga wala sang aktibidad. Liwat naman nga naglupok ang Bulkan Kanlaon kagabi. Matapos ina nagbugas ang aso nga nagataas sang 5,000 ka metros suno sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PHIVOLCS. Ang aktibidad sini ang nagsugod alas 6:51. Halin sang 1866, ang paglupok sang bulkan ang lonsay phreatic o kon paglupok nga tugas sang steam o kon mainit nga tubig sa idalom sang duta, tugas sang lava, magma o kon mainit nga bato. Magluwas lang sang 1902, ngayon ang natumod nga strombolian o kon paglupok kung sa diin may fragments sang lava ini nga ginpagwa. Base sa datos sang GMA News, humalin sang 1866, hindi magdubo sa 30 ka beses nga naglupok ang bulkan. 2003, sang pila ka beses nga naglupok ang bulkan. Ina nagluntad sa mga bulan sang Marso, Hunyo kag Hulyo. Sang 2005, ina nagluntad sang bulan sang Enero, Marso, Abril kag Mayo. Kag sang 2006, ina ang pila ka beses nga nagluntad sa mga bulan sang Hunyo kag Hulyo. Sang December 2015, na-record naman ang pinakamadamo nga beses nga naglupok ang bulkan, kung sa diin, ina nagluntad sa sulod sang 9 ka beses. December 2017, katapusan ini nga naglupok, antes nagliwat naman kagabi. Sa karon yara sa Alert Level 2 ang bulkan. Buot silingon sini, hindi pwede makasulod sa 4 km radius permanent danger zone. Kag paglupad sa mga eroplano, malapit sa putok-putukan sang bulkan. May anong ka-alert level sa bulkan. Ang pinakamanubo sini, amo ang level 0, nga malinong, ukon wala sang alert. Kag ang pinakamataas, ang level 5, ukon makahalalit nga paglupok. Julius Bilacaol. 1. Western Visayas. Van nga may sakay nga 16 ka persona nahulog sa pila sa barangay Maliaw, Leon, Iloilo. Sa lakyan, nadulaan sang preno suno sa kapulisan. Si John Sala nakatutok. Nangin mabudlay ang ginpatigay nga rescue operation agud nga makuha ang mga biktima nga sakay sa van nga nahulog sa pila sa barangay Maliaw, Leon, Iloilo kahapon sang hapon. Sa sining nga video makita ang pagtinguhan sa mga rescuer nga mapasaka ang mga biktima halin sa ginhulugan sang van nga masobra 20 metros ang kadalumon halin sa highway. Siguro kung wala nagsangit sa kawayan, mabudlayan kita kay dalom pa to katama sa dalom pagit. Naglisi-lisi ni ang close ban nga ni some while nagapadulog. So ang suspected sir is nga nadulaan sang brake. 16 tanan ka mga persona ang sakay sang van nga gilayon man nga ginpangdala sa mga ospital. Sa karon 7 pa sa mga ini ang padayon nga ginabulong sa mga ospital bangod sa mga naagom nga samada. Halin sa team building activity ang mga biktima lunsay mga empleyado sang isa ka kompanya. Gintinguhan sang news team nga makuhaan sang bahin ang tagdumalahan sang kompanya sa mga biktima apang wala sang may nag-atubang sa news team. Suno sa kapulisan, accident prone ang lugar. Gani ginapahanom duma mga motorista nga maghalong giid kung maglabay sa lugar. Maginahinay lang sang pagpadulog and then i-check nila ang ilablo bagets, no? Ang aton nga brake, light, oil, water, air, tire and self, no? Para at least
safe kita gid sa aton nga pagbiyahe. Upod kay Hans Disharto, John Sala. Buana, Western Visayas. Ginatumo driver sang sports car nga nag-hit and run sa mag-asawa sa Pavia, isa ka negosyante sunod sa Pavia Police. Pamilya sang mga biktima tuman ang kaugot nga nabatsyagan sa suspect. Si Zen Kilantang Sasa nakatuto. Ginapadalma na sang Pavia Police ang investigasyon angot sa pagbunggo kag paglapak sang sports car sa mag-asawa nga Riv kag Shafril nga sakay sa bisikleta sa barangay Pandak, Pavia. Sa pagpangusisa sang kapulisan, may 3 ka sports car nga duag gray nga na-monitor ang kapulisan sa din isa diri ang nagsanto sa CCTV footage. Bangod sini nakilalaan sang kapulisan ang driver sang sports car. Ang person of interest isa ka negosyante kag tumandok sang Kalinog, Iloilo. May balay ang suspect sa subdivision malapit sa ginuntaran sa aksidente. Ga-engage before sa howling business ining aton nga suspect, no. Plano sang Pavia Police nga ipakita sa asawa ang litrato sang person of interest agud makumpirmar kung ini ang nagbunggo sa ila. Ginahulat na lang nila nga makagwa sa ospital ang biktima. Nagwa man sa investigasyon sang otoridad nga may upod ang driver sang sports car sa front seat kag back seat sang matabo ang insidente. Ginpahayag nga may komprontasyon pa nga nagluntad sa tunga ni Rave kag sang driver, rason nga hungod sila nga ginbungguan. Naigo nyo o nabungguan nyo, no. So from there nagdulog ang sports car. Ang estimate niya is more or less 100 meters, no, ahead sa ila. So thinking nga ang balay sang tag-iya sang sports car, ang sports car taga dito lang sa gindulugan nila. So dito nag-abtanay sila kag another confrontation happened, no. Tuman kaugot naman ang nabatsyagan sang iloy ni Rave sa nadangtan sang iya bata. Si Rave ang nagatrabaho bilang call center agent kun gabi kag nagaobra man ini bilang construction worker. Masakit naman para sa ila na nga 2 ka tuig pa lang ang kapid nga bata sang mag-asawa. Bilang nanay, nakibot ako. Siyempre, kasakit. Kinahanglan. Hustisya gid. Tagaan gid sang hustisya ang inya pagkamatay. Samtang nagapangita naman ang kapulisan sang dugang nga testigo sa lugar nga makatudlo sa driver sang sports car. Nahibaluan nga magluwas sa mag-asawa. May nakasaksi sang insidente kag nakitaan mismo sini ang nawong sang suspect. Upod kay Cirilo Randuque, Zen Kilantang Sasa, One Western Visayas. Mga puso pulis na nagtiro patay sa isa pa ka pulis bawod ginapatihan na dakpan niya upo ng 11 partner ginaimbestigahan na sa Ries 6. Si John Sala, nakatutok. Napasakaan na sang kasong murder ang patrolman nga assigned sa First Mobile Force Company sang IPPO nga nagtiro patay sa isa ka staff sergeant nga assigned naman sa Mobile Patrol Unit sa Bacolod City. Ginapahayag ang tiro sang suspect ang biktima sang nadakpan sini nga upo ng 11 partner sa sulod sang kwarto. Ginaimbestigahan na sang Regional Internal Affairs Services sang PRO6 ang insidente. Ginatagan man sang police assistant sang 11 partners ang suspect bangod ginapahayag pagpamahog sa iya seguridad. Sa babae kay daw we heard information nga daw siya ang ginabasol sa pamilya siya nga napatay. That's why I directed ang city director sa Bacolod to also consider securing ang atong babae. Bangod sa insidente, nagpahanumdum si Brigadier General Wangki sa makatapos ang PNP sa rehiyon nga maglikaw sa pagpakigbahin sa mga immoral nga buluhaton. Kinahanglan na i-employ kita, no? Being government officials not to involve in these immoral acts. Tumandok sang Valderrama Antique ang suspect nga pulis kag sa karon preso sa syudad sa Bacolod. John Sala, Buana, Western Visayas. Pagkadismaya ang nabatsyagan sang pila ka mga pumuluyo sang Barangay Rizal Palapala 2 kasunod sa pagpaunta sang seawall project sa lugar. Si Kim Salinas nakatutok live sa Barangay Rizal Palapala 2 sa Iloilo City. Kim? Jert, wala na namian ang pila ka mga pumuluyo sa temporaryo nga pagpauntat sa seawall construction na nga amo na kuntani ang sabat sa marugay nila nga problema kuntig ululan. Dismayado kag nanugunan ang pila ka mga pumuluyo sa Barangay Rizal Palapala 2 sa temporaryo nga pagpauntat sa konstruksyon sang seawall sa lugar. Para sa pila ka pumuluyo, nalipay na sila kuntani sa proyekto bangod dako gid nga proteksyon sa ilang seawall pananglitan may mabasko nga bagyo kon balod. Si Tatay Roberto, tuig-tuig ginagapakayo sa iya balay bangod ginaguba sang mabasko nga balod. Kani po man lang anay kung anong mayugid.
Para mo pila ka barangay, nila naman dipinsahan yan eh. Ti, doon na dismayaman guro kami eh. Kaya ti, syempre nakita mo naman nga na umpisahan na. Ti, tani, ang istoryahan na lang nila eh para matapos ang proyekto nga mo ni. Si Edgar, apisan na dismayaman, wala na sa may mahimo sa pagpauntat. Iway tamay mo kay ila niya ano mo diretso. Ang pamasahe ko ti ibay lang nila ang ila na problema eh. Ginrekognisar sa barangay ang dako nga bulig sang proyekto sa mga pumuluyo. Apang ginarespeto sa gihapon ang mando sang alkalde. Normal man lang siguro ang mga sitwasyon nga kung may proyekto dapat i-comply nato ng requirements kay para may sa kayuan sang tanan. O respeto natin. Nahibaloan niya ginpauntat sang alkalde ang proyekto, bangod ginapahayag nga kulang ang permits. Magasulat naman sang letter for reconsideration ang DPWH sagod magpatag sa issue. Jert, padayon hingyo ang mga pumuluyo sa gobyerno nga padasigon ang paghitso sa problema sa seawall agod matapos na ang proyekto antes paman mag-abot ang mga bagyo. Jert? Maramugid nga salamat sa update Kapuso Kim Salinas. Mga kapuso, ang inyong makitaan karon sa inyong screen amo ang live nga video sang Mount Canlaon kung sa diin makita naton ang madamol nga aso kag panganod. Padayon man nga ginamonitor sang otoridad ang sitwasyon karon sa lugar. Ini ang GMA Regional TV 1 Western Visayas. Mga puso sa probinsya sa Negros Occidental, masobra 500 ka pasahero apektado sang kanselasyon sang flight sa gabi sa Bacolod Sila Airport bangod sa paglupok sang Bulkan Canlaon. Garing balita nga aton gintutuka. Alas 10 dapat kagabing flight sang sininga grupo nga padulong sa Manila para sila training bilang preparasyon sa pagka-domestic helpers sa Middle East. Apang bangod sa paglupok sa Bulkan Canlaon, wala na diyon ang ilang flight. Sa airport na sila nagpalipas ang gabi. Pag-aga, nagpauli na lang anay. Ka mahal pa sa pagkaon dito niya. Wala na kami budget daan kay igo lang pamasahe pa Manila. Si Jessica, but canceled ang flight, gin pa kamaayo nga balikan ang pamilya ngayara sa Lakaseliana kag nagkakabala kaini. Siyempre nagpanik ko, nanawag ko dito. Pero okay naman kuno permiro pag pila ka oras mao na to bitaw nang gawas na bitaw ang mga sulfur. Nagkuan na sila, nagmask na, nag-sentry sa sa picture nga todo mas na sila kay baho na. Masobra 500 ka pasahero ang na-stranded sa Bacolod Sila Airport halin kagabi. Siyam naka-flight sa ginkan sila tubtob las 10 kinas ang aga. Santos Advisory sang Kaap, nagbalik ng biyahe sugod las 11 kinas ang aga. Nagpaiway ng airport manager nga si Engineer John William Fuerte nga maghatag sa pahayag. Apang ginpahanumdum sini nga bangod acts of nature ang tabo, wala balay ran sa rebooking ang mga apektado. Sa Iloilo International Airport, pasado las 10 na sang aga sa nag-amat-amat sa pagbaton sa pasahero sa check-in counter ang airline companies kasunod sa pagkansela sa flight sa gabi. Sunod sa Cap Iloilo, 11 ka domestic flights ang na-delay humarin kagabi matapos ang paglupok sang Bulkan Canlaon. Alas 11 man kayo na sang aga sang nagbalik ang flights. Opo, Kiril Casillo, Adrian Priatos, 1 Western Visayas. Mga puso, pila naman ka mga katigulangan, kindumdum ang eksperyensya sa paglupok sa Mount Canlaon. Mga maunguma, kinatinguhan naman nga masalbar pa ang mga pananom nga nagpuno o kunapuno sa asphalt. Nakatuto kay Ling Pedreso. Masobra 5 kadekada ang nagligad sa ulihi nga nasaksihan sa 67 anyos nga si Lola Wilna ang paglupok sa Mount Canlaon. Wala sini ginalauman nga kagabi. Liwat sini ma-eksperyensyahan. Ka-12 kuguro sa kwan ay sa 1969 ay 12 o kwan. Dam truck bala na nga nang dugin dam bala amo gina sa nga bato bala. Sa tunga-tunga sa amuto nga hitabo, ang pagpangamuyo kuno ang nakasalbar sa iya. Nagkakuskus sa ako nga bala nga Santos bala nga berin kusog ang lupok. Kusog tuod ang lupok kay nga kalayo. Pagka kwan niya kalayo ya ang nag-igwa ya mo. Wa ay ko nag-expect naman niya.
Bangon sa mga nagigad nga inagyan, nangin mas alerto na inikuno, gani gilayon nga nag-evacuate sang nagmando ang LGU. Magluwas kay Lola Wilna, may masobra 200 pa ka mga evacuees nga yara karon sa evacuation center sang banwasang Lakas Tiliana. Sa La Carlota City, ini ang sitwasyon sa mga pananom sa mga mangunguma na puno sang abo halin sa Mount Canlaon. Pero gintinguan pa sa mga mangunguma nga masalbar ang mga pananom, pinaagi sa pagkuha sa mga abo nga nagtapik sa mga ini. Nagapanugyan naman ang Negros Occidental Provincial Disaster Management Program Division sa mga residente nga likawan ang pagwa sa panimalay kang magsuksok sang face mask. Subong ang mga tinion, stay safe kita kung hindi ta kinahanglan magwa as much as possible, hindi ta magwa kung magwa man kita, ma-wear kita sang face mask, no? Upod Garuel Banggoy, Aileen Pedraso, 1 Western Visayas. Posible mangin na epekto sang ginbugang nga abo sang Mount Canlaon ginapanghandaan sang Iloilo City DRRMC. Iloilo City Health Office may panugyan sa publiko. Ini ang gintutukan ni Kim Salinas. Hugot nga ginabantayan sang Iloilo City Disaster Risk Reduction and Management Office ang posible mangin epekto sang asupre kasunod sang paglupok sa Mount Canlaon kahapon. Iniapisar nga sa pinakauli nga pagkoordinar sang Disaster Office sa FIVOX, pakadto sa norte ang direksyon sang abo nga ginbuga sa bulkan kag hindi pakadto diri sa Iloilo City. Plano sang Iloilo City DRRMO nga maghiwat sang air quality test upod ang Department of Science and Technology. To meet with them, pag-discuss further ang posibleng nga mga senaryo nga matabog diri sa ato kung magsigisig ang activities sa Canlaon. Nagpaandam ang Iloilo City Health Office sa malay nga epekto sang ashfall sa ikayong lawas. Lakip na diri ang pagkairitar sang mata, tubog kag panit kag kabudlayan sa pagginhawa. Bangod sini, naghatag sang abiso ang Iloilo City Health Office sa mga dapat himuon agud maproteksyonan ang kaugalingon kag pamilya. Lakip na diri ang pagsuksok sa face mask, paglimita sa pagwa sa balay, kag pagsuksok sa proteksyon sa mata. Sa third aid siya sa nakako, lalo nakako sa number 1, ito siya sa hako. And then those na may deserve allergies, those are the people that are very sensitive sa mga kamay-kamay na maupo kita sila. Nagpanugyan man ang CHO sa publiko nga takpa ng mga water sources kag mga pagkaon sa open spaces bangod banasig ini nga makontaminar kung maduktan sa asupre. Nakahanda naman ang mitigation measures sa Iloilo City Environment and Natural Resources Office sa posible epekto sa ashfall sa palibot. Upod Kirmal Porquia, Kim Salinas, 1 Western Visayas. Mga kapuso, yari ang mga dapat himuon sa tion nga may paglupok sang bulkan kag may ash fall. Tutukan ang abiso kaangon sa paglupok sang bulkan. Magtinir sa sulod sang balay. Tabunan ang ilong kag bibig gamit ang masks o kon matinlo nga tela. Siraduhan ang bitana kag iplaster sa maayo ang mga salakyan. Pasudlon ang mga hinuptanan sa balay o kung sa ila nga ginatiniran. Hugasan sa maayo ang mga prutas kag utan antes kaunon. Magpahigad ukon magunta sa pagmaneho kung may mabaskog nga ashfall. Likawan nga maggamit sang contact lens. Yari naman ang mga dapat himuon pagkatapos na sang ashfall. Kakson ang mga natipon nga abo sa atop antes tinluan. Hugasan sang tubig ang mga bintana kag pertahan. Tipuno ng mga abo kag ibutang sa mga lugar nga malayo sa tubig agod malikawan ang pagbara. Pabukalan ng tubig antes imnon. Hugasan ang mga hilamon antes ipakaon sa mga sapat. Labhan sa maayo ang mga bayo nga may mga abo samtang ginatiloan ang mga gamit nga may abo, tabunan ng bibig kag ilong sang face mask. Mabuso Lola, sa Barangay Sigang Airport sa Bacolod City na budol, 2.5 million pesos nga balor sa alahas, Kintaba. Yaring balita nga itong gintutuka. Ginatutukan na sa Police Station 8 sa Barangay Singkang Airport ang ginaligar pagpangbudol sa isa ka 70 anyos nga lola. Ginpahayag ang ginpalapitan sa suspect sa downtown kag madas sa ginahulog ang boat sini kag daw kangay nga ginhypnotize. Halin sa downtown nagupod mabayi nga suspect kag tatlo ka ginapahig lookout sini sa balay sa Tigulang agud magpatigayon kuno sang cleansing tungod nga nagpakilala ini nga isa ka feng shui expert. Abang sa Bayo Tabugon, ang malaing nga elemento daw kaangay nga ginpasulod ni Lola sa balay. Ang malain nga espiritu nga nagtaban sa 10,000 nga cash kag balor 2.5 million pesos nga alahas. Amuna nga mga oras balaan na sang suspect
nga wala dang upod siya sa balay, nga siya na lang. Nagapating kapulisan nga madugay na nga gintiktikan sa grupo ang biktima, may-ari na persons of interest ang BCPO. Sunod sa kapulisan, posible nga ang suspect amuman ang nadakop sa Dosang Police Station 1 sa 2022 nga nagapang budol sang credit cards. Nagpamaliban ang biktima nga magatubang sa kamera. Samtang, nabugto naman ang swerte sa mag-abyan nga si Aldez Ryan, 46, at John Real, 22 anyos, matapos sa dakpan sa akto nga nagapangawat sa sining establishmento sa downtown Bacolod City. Nadakpan sang tinawo sa malaligyan ang duha nga nagkuha sang 4 ka cellphone charger nga nagabalor masobra 600 pesos. Nagapangawat sa downtown, pansalisi, galing lang kung kaisa madakpan sila. Then, ang mga complainant abi hindi mag-file sa complaint. Kinakabig nga hangkilan nga mga kawatan ang duha sunod sa kapulisan. Depensa sang nadakpan nga kawatan. May balera ako sa call ko. Nagastong kortay. Obat Kiril Gasilio, Adrian Priatos, 1 Western Visayas. Mga puso, naka-monsoon break kitang gihapon, bangod wala paliwat, nagbalik ang southwest monsoon o kun hangin habaga. Padayon ang pagluntas ng frontal system, ilabi na sa bahin sa northern Luzon. Posible man ang ulan sa iban pang lugar bangod sa localized thunderstorms. Sa datos naman sa Metro Weather, may chances ng ulan sa Aklan, Antique, Capiz, Iloilo, kag Negros Occidental. Mabukinan ang mga pag-ulan paglabot sa gabi. Samtang mga puso, sunod sa pag-asa, wala sang direktang epekto ang paglupok sang Bulkan Kanlaon sa mangindalagan sang panahon. Ang ulan nga na-eksperyensya sa Negros Occidental ang dala sang localized thunderstorms. Job hire employees ang Bacolod City LGU ginreklamo sa pagpaharas sa isa ka senior citizen. Proyekto sa barangay ginaligar kausa sang ginamo. Yaring balita exclusive. Aga pa rin padulong sa Bacolod City Government Center ang 70 anyo sa si Mario Cadelinia, Purok President ng Zone H, araw 2 relocation site sa Barangay Vista Alegre. Ginireklamo sini ang pagpanakit kag pagpanglampos sa iyasang kasiringan ni babayi nga isa ka personnel sa Bacolod Permits and Licensing Office. Ang kausa sang ginamo, ginaligar, ginpamalabagan sa babayi ang proyekto sang Purok nga pagpahamtang sang multipurpose area sa ilang lugar kag pagpanukot sang Purok official sa patubig program sang LGU. Pulpog ako di sa duwa ka baga diyo magtimbang. May ginakaptan ko nga bara, may lang gani, may ko lang yung pagpaan ang akong mind, kado ya ka-relax. Suno, sa pinaka-opisyal sang Purok, nagapanukot sila sang 1,600 pesos para sa membership kag host nga ginagamit sa koneksyon padulong sa mga pamalay. Source ang tubig ang inang overhead water tank nga ginakuhaan sa supply sa masobra 200 ka pamalay. Wala sang koneksyon sa Basiwa Prime Water sa relokasyon. Ang inang ginabayad na nila, amo na siya ang ginagamit manamon sa amon nga mga maintenance, may plumber kami nga ginabayaran, may secretary kami nga ginabayaran, may backwash, may water analyze. May magkatuhay naman yung posisyon ng mga residente sa pagpanukot. Sang Purok Bangod Unabes, ang water tank project ang wala pa formal nga natugyan sang LGU sa Barangay Apang. Ginayo lang nga mag-operate sang tinalikdan nga mga bulan sa panawagan sa mga residente nga wala sang water source. O kabudlay gidjaya ang tubig, kamahal sa una sang tubig itag 5 ang container. Wala nga lang pagkakay pigalo sa buong biyahe ay daan sang tricycle. Nakikistorya ang ginareklamong empleyado sang syudad sa New Sim Apang. Wala na ini nagatubang sa kamera. Ginpanginwala sini nga may natabo nga pagpanakit sa tigulang. No comment ini sa reklamo sang Purok officials nga illegal ini nga nagakonekta sa ilang patubig project kag ginagamit ang posisyon sa syudad. Ginibisigaran na sang LGU ang natabo. Padala to namon ang poso, may investigator, kin-cover man sa PIO to make sure nga wala sa mga matabo. Kay it seems nga pila kabilog ang grupo sa araw. Obat Kiril Gasilio, Adrian Priatos, 1 Western Visayas. Patay ang magtiyo nga Sanday alias Loreto kag alias Raniel sang ginpangtiro sa barangay Uringao, Cabangalan City, Negros Occidental pasado alas 3 kahapon sang hapon. Suno sa Cabangalan City Police, igo sa ulo kag iban pa nga bahin sang lawas na naangkon sa mga biktima. Daan nga ligutanon ang ginalantaw motibo sa krimen.
Mayara na sang person of interest ang kapulisan, posible katapo kuno sang NPA ang may kamuan sang krimen. Wala pa sang pahayag ang New People's Army kaangot sa insidente. Malapit 100,000 pesos na cash gintaban sang kawatan sa vendor sa La Paz Market Domingo sang aga. Suno sa biktima nga si Quindolina, manugbaligya sang prutas, masako siya sa pag-akomodar sa mga manugbaligya rason nga wala sini madiparahan nga gintaban na ang iyabag. Nakibot na lang ini sa madiskubrihan nga nadula na ang bag sini. May nakakita kuno nga lalaki nga nagkuot sa bag nga nabutang sa idalom sang lamesa sa mga ginabaligya sini nga saging. Posible nga may kaupdanan ang suspect agud makuha ang atensyon sang biktima. Ginaimbestigaran na sang kapulisan ang insidente. Grade 11 students sa Bacolod City gintiro patay sa ginapahayag amay sang iabyan. Samtang 78 anyos nga ni police arestado sa kasong rape. Yaring balita nga itong gintutukan. 2006 pa gindagdagan sa warrant of arrest ang anay police nga si alias Eduardo bangod sa 13 counts of rape kag acts of lasciviousness apang bago lang nadakpan matapos kapindwa ka dekada nga nagpanago. Sa Luzon nagluntad ang ginapasuni pagpanghimulos sini siya manak samta aktibo pa sa serbisyo. Ginserving warrant of arrest sa iya ginaisaran sa barangay Kabug, Bacolod City. Kamu pa lang itong nakuha na itong informasyon siya kay hindi siya mag-istorya sa itong sirasan hindi siya ka hindi siya sa Ilonggo. Igo naman sa dughan, kag iban pa nga parte sang lawas ang ginkapatay sang 20 anyos sa grade 11 student nga si alias Nick. Naghahampang ini isang belyar sa barangay Granada upod ang mga abyan sang ginsulong sang amay sang iabyan nga babaye. May upod pagid ini nga isa ka lalaki. Nakilala ini pinaagi sa CCTV footage. Nagdalaga ng biktima sulod sa kwarto apang ginsundan sang sospek kag gintiro sang 4 ka beses bas sa lupok nga nabatian sa marsidente. May mga baseyo sang kalibre 45 nga nakuha sa kwarto. Hindi ko pa mahambal kung ano ang kaangtanan sang friend niya sa pagpatay sang iya amay sa ini nga biktima. Natubod na sa BCPO ang identity sang suspect kag padayon ng hot pursuit operation. Sang tinalikdan ni Adlaw, nakaupod pa sang biktima ang bata nga babae sang suspect sa isang okasyon suno pa sa kapulisan. Obatiril Gasilio, Adrian Prietos, 1 Western Visayas. Sa aton mga kapuso diri sa Western Visayas, nagsubok man sa aton mga kapuso abroad, madamong nga salamat sa pagtutok. Ako sa Adrian Prieto. Kapuso mag-isa kita kagibalo ng mga balita tungod local news matters. Ako si Gertrude Charlatan, ini ang 1 Western Visayas, bugos nga puwersa para sa mas dako nga misyon kag mas masangkad nga pagserbisyo sa pungsod.